So, gusto ko lang magkwento ng konti. Bago ako mag-start ng product research ko live, don't expect na makakahanap kaagad ako or certain time naman kasi hindi ko pwede 1 hour maghanap ako. Ayoko ng gano'n. Gusto ko yung realistic talaga. And by the way, sige ako salita halfway kanina, hindi ko pala na-record. Yung nakakatawang part na yun, halos nandun na ako sa kung yung pag-add ng product, lahat nandun na ako. Biglang hindi ko pala na-record. So, take 2 na to siya. So, take 2, epic fail. Kailangan ko irisin lahat. Yung nahanap, lahat talaga. So, 20 minutes nang lumipas, doon ko lang nalaman. So, explain ako. Wala pala. Wala pa naka-record. Epic fail, guys. Whew. Ano ba tong coach nyo? Tanda na. Okay, sige. Tanda na talaga. Tayo magpa. Kape muna bago mag-start. Kaya nainis na talaga ako. Okay, maraming gusto makita ako mag-live sourcing. Hindi, sabi ko nga, disclaimer, hindi ko alam kung makakahanap ako. Pero sa mga nagsa-start dyan, okay, magsa-start ako sa Jellycat. Sabihin ko na, kasi kanina nag-start na, doon na ako eh. Kasi mas marami silang seller, pwede akong magpili doon kapag nag-storefront ako. Pwede akong pumili. Sabi ko nga, yung criteria ko is less than 200 reviews and then 3 stars. Yun lang naman ang criteria ng storefront. Papakita ko rin kung paano gamitin ng maayos or paano gamitin yung potential ni Seller Amp. Okay? So, hindi ko pa siya ma-dig deeper sa Seller Amp, pero explain ko siya sa next video. Yung isa-isa na si Kipa, si Seller Amp, yung mga ganun. Okay? Critical thinking, analyzation, and then decision making. Mga ganun. Okay? So, start tayo kay Jellycat. Ito na siya eh, kasi binigay sa akin ng isang VA. Sabi niya, gusto niya makita mag-product research. Tapos ito yung sabi ko, sige, try ko dito mag-reverse. Isama ko na rin dito. May nanat para makita. So, si SAS gamit ko. Si SAS is, um, gamit ko sa brand sourcing. Lalo na kapag nag-check ako ng ASIN, dito ko siya minsan nilalagay. So, si Jellycat, isang goal ko lang is ito. Itong mga sellers na to. Pwede si Lego. Pwede ako mag-start doon. Yung kasing problema ng mga VA, saan sila mag-start ng product sourcing? Hindi nila alam saan magsisimula. Yun ang problem. So, ito yung binibigay ko sa inyo ngayon. So, ano nyo na lang, pwede nyo ako sabayan, mag-research, anything, pwede nyo gawin yun. Okay? And, tip ko para sa mga, kung may kaklay kayo new seller dyan, si Jellycat, ina-advise ko po na purchase nila is every 2 weeks or every 3 weeks kasi nagka-cancel sila ng orders. So, mas maganda hindi masyadong halata ng reseller ka. May mga ganun na, may mga ganun strategy. Next time, i-ano ko yan. May nag-message. Okay. So, i-explain ko further kung ano yung mga ganun na instances. Yung mga, itong website na to, ganito. Isa-isa ko yung mga website. Tuturo ko sa inyo. Okay? Abang-abang lang muna kung maalala ko lang. Tapos kulitin nyo ako, Coach, nagsabi ka doon sa video mo. Ano mo, yun, ganun. So, dito sa brand sourcing, ang advice ko talaga sa mga nagsa-start is si Pampered Chef. Ang goal dito kay Pampered Chef, tinuturuan ko kasi kayo from the scratch eh, kapag bago sa seller. Ang goal nyo lang kay Pampered Chef is ma-ungate nyo siya and then makasell kayo kahit hindi pasok sa criteria nyo. Bakit? Bakit, coach? Kasi para malaman lang ni Amazon yung main business. And then kapag na-open mo yun, nakasell ka, eventually, magugulat ka, automatic ma-ungate mo yung bang brand. Tapos, kapag nag-apply ka ng application, apply ka for application and gating, ma-approve ka agad. So, may certain criteria kasi si Amazon. Kailangan ganito, may sales ka mo ng ganun. Okay. So, kapag gumawa ka ng business proposal kay client, be sure, ulitin ko, be sure na alam mo yung ginagawa mo. At alam mo na 2 to 3 months, minsan break even pa. Honest to goodness na lang. Malalaman mo kung marunong ka talaga from the scratch. Okay, ito na, tinuturo ko na sa inyo kung paano kayo product research from the scratch. Imposible hindi pa kayo makahanap ng client o hindi ko kayo matuto mag-product research. So, let's go.
So dito, pwede ako mag storefront stalking. Pwede ito siya, i-click nyo lang, brand sourcing, and then ito. Then ito hindi ata profitable, pero the thing is, pwede kong i-reverse sourcing o storefront. So ito yung napansin ko kay Seller Amp. Ito lang last week ko napansin o 2 weeks ago. Napansin ko nata siya. Hindi niya nilalabas lahat ng product niya. Yun doon ako naiinis. Ang kinaganda kasi ng Seller Amp, makikita mo yung max cost. Ito yung titingnan mo lang max cost, tapos sales per month. Ito, max cost. Yan. Kapag ganun, malaki ang max cost, maganda, may possible na magkakaroon ka ng profit. Yun naman yung thinking. Sabi ko sa inyo, ano lang talaga, mabilis kayo mag-isip, mabilis kayo mag-analyze. So, ito, pansin ko, may lumalabas sa ibang product dito which is good naman. Okay naman sa akin may lumalabas. Pero hindi yung gusto ko na product. So, minsan pumupunta ako dito and then kiniklik ko tong brand kay Amazon. And then kapag kiklik mo kasi itong brand nila, lalabas yung mga product na yan. At iwas tayo sa generic brand. Hindi po pwede yon kasi makaklose yung account ni client. So, ito yun. So, napansin ko ito, meron parang marami po parang product na pwedeng ano. Pero tinitingnan ko lang yung ito. Yan, si Superman yan. Oh, Pampered Chef. Hmm. Di ba? Hindi napapakita. Compare ko na lang. Kahit i-ano ko pa to. Oh, yan. Oh, di ba? Oh, iba na naman. Halo na naman. Oh, medyo gusto ko lang kasi lahat Pampered Chef. Ito yun, oh. Ito medyo wala na to. Ito hindi na. Medyo mababa kasi ang home and kitchen. Kailangan niya na nasa 100 plus. Ito, pwede ito. Ito, 93. Yan. Okay. At least pinakita ko sa inyo kung bakit mas gusto ko sa Amazon kaysa sa SAS. May idea na naman kayo. Binigyan ko ng clue. Okay na yan. Tama na. So, dito, ito yung product natin. Hindi nakaalis. So, hindi tayo umalis dito. So, pwede nating, pwede to, pwede natin check to. Mag-ano muna ako, Star Fan Stalking. Balikan ko lang po ito. So, ito lang. So, tingnan ko yung max cost. Max cost, max cost, max cost. Yan yung max cost. Ito, medyo maganda to, 16. Wala lang, gusto ko lang. Minsan, kala mo 16, pag check mo dito, hindi. May ganun din O, tingnan mo. Hmm? Kaiba. Kasi siguro nagbago yung ito nagbago nga, nag-change nga ito. 27, 13 buyback siya pala dito. Sorry, dito siya nag-base sa seller na ito. So, ito yung ano niya, real 27.41. Ito natin. Kasi maubos na itong stock niya, tatlo lang eh. Sorry, wala pa rin. 27.30. Madali oh. Dito sunod 30. Kaya pala 30 siya ng price. Ito, analyzation to. Tignan nyo yung buybacks. Tapos ilan yung stock. Tapos dito mo naman, 30 pwede. So, pwede ko hanapin to. So, Google ko. Ito, pwede. 15. Triple X ba to? 8 ounce. Same ba sila? Curl, cleansing rinse, gentle curl new. Wala masyadong ano. Okay lang. For example lang naman. Ito, gusto ko lang muna example kasi may gusto ko ituro sa inyo. True Lex man to siya pero rinse, cleanse, curl, renew. Renew naman. Curl, renew, restore. Same lang. Renew. Tama, renew. Wala lang. Pagkita ko na sa Amazon para sure lang. Gusto ko lang meron siyang UPC dito. 605. May UPC ka ba dito? Curl, UPC ang kailangan ko. Curl, renew, restore lang siya nakalagay eh. Sorry guys, medyo mabagal. Ang estimate ko, 20 minutes lang ako. Same nga. Same. Nakaiba lang. Nag-ano lang sa lighting. Okay. Sabi natin, same lang. So, add to cart. Sabi natin, add to cart natin. Add ko na to maximum. Okay na. Sample. Ito. Uy, nag-sale.
Kasi nga, ito yung kanina, nagkamali ako. Nakita ko rin siya ulit. Buti na lang. Diyos na. Ganito, guys, ha? Kapag ano kayo, nahanap ko ito siya, dahil ang ginawa ko is, nag-search ako nito. Yan, ginawa ko is, copy ko to. Tapos pumunta ako dito, tapos nilagay ko siya ng coupon code. Ito pala, buti nakita ko. Buti na nakita kita. Hmm, buti din ako paulit-ulit. Okay, at least nakita ko siya. Hindi ko sinadya, pero sadyain ko na lang. Ito yung kanina nahanap ko. Tapos ito yung coupon code. Ginamit ko siya dito. So, gitry ko siya. Tapos, nag-login ako. Gumawa ako ng account. Bakit kailangan niya gumawa ng account? Sabihin natin, gumawa kayo ng fake na, fake na, na email. Pwede nyo gawin yan para hindi kayo mabombard o pwede kayong gumawa ng email na doon lahat mabombard yung mga newsletter. Pwede rin yun na. So, gumawa ko. Ito yung ginamit kong email. Ah, and then, gumagana pa rin yung, tawag ito, gumana pa rin yung coupon code. Isabihin, authentic yung coupon code. So, ganun na. Mag-add kayo ng, gumawa kayo ng account. Yun lang yung advice ko. Kasi ibang coupon code hindi gumagana talaga kapag hindi siya naka-login. Yan na. Sabi natin kay client, sabi natin wala kayong account. Ginamit yung coupon code. Okay siya, okay. Pero kay client hindi siya nag-work. So that's why importante na gawa kayo ng account para sure kayo na gumagana talaga sa coupon code. May mga ganong technique, ha? Sa mga quality analyst diyan, nag-aaral, ganito gawin nyo. Para kung nagbebenta ka ng leads, nasa company kayo ng leads gen, ganun gawin nyo. Ha? Ng leads gen, yun lang. At least. So, nakita natin 12 something ba yun? 12:45. Sabi nyo, 12:45 po. 12:45. No, type na ng type. Mali pa. Okay. O, meron tayo. Sino ba to? Okay. O, nakahanap ako. O, di ba? Sabi ko nakahanap ako, pero ito na nga yun. Pero nakalimutan ko kasi nakalimutan ko yung pangalan. Ito pala talaga. So, pwede nyo, copy nyo? Wag na. Copy nyo. Sige, yan. Nakita ko. Hi, sa wakas, nakahanap ako. Coach C, magaling ka. Hindi. Kanina, nakahanap ko na yun siya. Pero nakalimutan ko lang yung pangalan. Buti na lang talaga. Kasi parang disappointed ako kanina eh. Nakarecord. Hindi po pala nakarecord. So, dito, tanggalin ko na po lahat ha. So, nakahanap tayo. Sabi natin, balikan ko lang itong Jellycat. So, itong wall green, paano natin i-maximize yung, sabi natin yung seller amp. Tsaka yung bagong features ng Google Chrome. Pakita ko sa inyo ha. So, magaling pala talaga ako. Char. So, example ito. Ito siya. So, dito, para hindi kayo aalis dito sa page na to, hindi kayo aalis dito, nandito pa rin siya, is i-right click lang tapos open link in split view. Ewan ko lang kung makita nyo. Kita ba? Ay, hindi ata makita. Basta right click nyo, alam kong hindi makita ata sa video. Ewan ko kung bakit. Pero right click nyo, yung yung picture, pwede tapos harapin yung open link in right view. Yan ang bagong feature. So, nandito siya. So, kapag ito naman, highlight yung pangalan. Pag highlight ng pangalan, right click nyo naman ulit. Alam kong hindi lumalabas. Hanapin nyo si SAS search. Kapag meron kayong SAS, ilagay nyo sa Google Chrome nyo, yung extension niya lalabas yun dito. Kapag ni-right click yung pangalan, SAS, automatic lalabas dito. Ano na, nandito. Sample lah. Tapos, gusto nyo malaman itong product na. Halimbawa, ito siya, nakita nyo. Ito yun. So, pwede nyo i-click. And then, para malaman nyo yung lahat ng details, pwede nyo i-drag to siya ganyan. Yan, para makita nyo. Okay, so press. Kung napis siya sa press, so bawal na yan. Huwag na tayo mag-ano dyan. So, ganun. Yun ang ma-maximize mo yung seller amp tsaka yung bagong features ng Google Chrome. Ganun lang gawin mo. So, kung medyo mabagal yung computer mo, ito yung recommended ko sa inyo. Another tip na naman, bayaran nyo na ako, maawa kayo. Hindi. So, yan na. So, may nahanap akong product. So, dito ako, pwede naman ako mag-start dito. Sabihin maganda itong seller na to. So, kapag maganda itong seller na to, ang gawin nyo is pwede nyong i-copy kasi hindi kasi tawag dito. Seller ID. Nakalimutan ko, seller ID ba yung gumagana? Gumagana, seller ID.
Ewan ko lang kung magana. Balik ko lang kung hindi. Ay, hindi talaga seller ID. So, hindi gumagana yung seller ID. So, dito ko lang ulit dito. So, ang gawin natin is i-copy talaga natin mismo yung eto, Google link address. Sino natin? I-try ko. Yan, link address. Ayaw niya. So, I think, ano nga, nakalimutan ko na yung ginagawa ko dati kasi, ah, I think ito. Seller market ID. Try ko lang Ito ata yan. Oh, ito nga. Buti na lang. Seller ID yung i-save nyo. I-save nyo yung lagi. Ilagay nyo sa notepad nyo. Yun pala yun. Makikita nyo yun dito. Okay? So, at least, nabigyan ko na kayo ng information. Ito, kunin nyo to. Market ID. Hindi yung seller ID, kundi yung market ID niya. Yan. Okay na? Okay, tinan nyo, dito pa ako nagturo. So, maganda yung mga product nito. So, pwede nyo yung i-scan itong ano niya. Pwede nyo check yung mga item niya dito. So, okay. Goods. So, Jellycat is sabi ko nga, kung nag-start kayo product research from somewhere or from scratch, pwede kayo dito. Kasi ang dami niyang seller. Yun kasi ang kinaganda ng storefront. Kapag maraming seller, yung isang product, dun makaka-storefront. So, hanap ka lang dito, desto, pwede to, click mo lang. Gamit yung SAS. So, tingnan mo yung mga brand. Ito may Jellycat, okay. So, mahilig siya sa mga ganito na brand. So, 1K13, medyo alanganin pa ako sa 13. Ito, pwede ito. Pero FBM ang gamit niya. Tapos nawala na yung buy box. Putol. Putol yung buy box. Pero 10K yung sales. Ito yung mga higher, higher brainstorming na. Hindi ko, na sa inyo yung mga bago. Hindi ko munang i-recommend yan. Next time na kapag karoon ako ng webinar talaga na pang mind-blowing na mga strategy na ganito. Yung kahit walang buy box. Okay, next. Medyo mababa yung ano niya eh. Puro toys pero mababa yung max cost. Hindi ko siya feel. So, kapag mga ganun na parang na-analyze nyo na ay pangit. So, hanap to kayo. Ito, Colombia, medyo ano pa yan. I think gated ng maraming dito. Hindi to friendly new. Hindi to friendly sa mga new sellers. Ito talaga. Si Trelax, ito. Trelax pa pangalan to. Ito, Saraiva. Try natin. Oh, yan. Ito. Si Cougar. Nabuhay po pala to si Cougar. Ito alam ko, profitable to si Cougar eh. Nakalimutan ko na saan ko na-research to si Cougar. Ang dami ko nang ino-open. Ito, 31.95 na siya. Meron to siyang ano siguro. So, mga ganito, halimbawa ito. Kasi wala akong VPN. Okay, next time na. Kapag ganito, research na lang halimbawa, ito siya si Cougar Pro. Pwede nyo i-research yung coupon code niya. So, may coupon code. And then, yun. Pero to si Cougar. Alam ko marami nagre-research sa mga bago ito. Ito yun. Friendly to sa mga newbies. Oh, Anchor. Anchor is from Webstaurant. Or nasa Ketum. Di ba? Kapag ganyan na memorize yun yung mga brand, madali na lang. Okay ba? Nakaharap ako dahil sa pre-made ko. Dahil sa ano ko na kanina. Nagawa ko na sana. Maganda na sana yung ano ko intro. Kaso lang, nagkamali eh. Wala na record. So ito guys. So hopefully may natutunan kayo. Hindi pa to yung hindi pa talaga ito yung deeper or sabi natin na talaga ng product research. Pero dito kayo pwede mag-start, pwede niyo practice ito. And then yung review, sabi ko nga, yung kapag nag-change siya ng ng label or nag-change siya ng appearance, pwede kayo mag-check dito sa baba. Ito, sa eto, customer say. May mga videos kasi sila tsaka photos. Tapos kapag nag-new packaging siya, tapos pangit yung yung review, huwag nyo na lang muna kunin talaga. Kasi magkakaproblema si client.
Yun ang advice ko. Okay? Yung mga data, lalo na yung ito, offers. Ewan ko tama ba yung hinahanap ko. Hindi ako sure na malisan na naman eh. Pero kung tama, di maganda. Pero maganda yung mga storefront na nakita ko ito. Lalo na ito, si Cougar Post. Lagi na talaga to. Lagi ko siya makita. So, good luck. And hopefully, nakatulong ako kahit papaano, lalo na yung split view, tsaka yung gamitin yung SAS, paano yung i-maximize. So hopefully, yun lang. And kita-kits sa next video kung gusto nyo pa. Kung gusto nyo pa ako maging coach or gusto nyo pa tulungan ko kayo sa product sourcing. Yun lang. Ay, alis na. Alis na kayo, please lang.